Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,534 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Okay? Ang pag-usapan po natin today sa ngayong umaga na ito dito sa Pilipinas ay si Bongo nangunguna sa Senado ngayong Marso 2025. No? Sino ang matitira sa Magic 12? No? Ayan, ang magandang katanungan mga kaibigan ko. Okay? Magandang araw mga kaibigan, no? Maligayang pagbati sa inyong lahat dito sa ating channel, hashtag Walk with Lan. Ako si Alan Burgos at ngayon pag-uusapan natin ang mainit na balita sa politika. Ang pinakbagong update sa senatorial race para sa darating na halalan sa Mayo 2025. Malapit na ang Mayo ha. Ngayon ay Marso na, Abril, Mayo, no? Halos 2 buwan na lang o halos mahigit 1 buwan na lang at eleksyon na. At sino nga ba ang nangunguna ngayong Marso? Walang iba kundi si Senator Christopher Bongo. Tama, si Senator Bongo ang itinuturing na frontrunner base sa mga pinakabagong survey. Kaya kung curious ka kung bakit siya ang nangunguna at ano ang ibig sabihin nito sa ating bayan, samahan mo ko sa susunod ng mga minuto. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin yan mga kaibigan ko. Una sa lahat, kilalanin natin si Senator Bongo. Sino nga ba siya mga kaibigan? Si Christopher Lawrence Tesoro Go o mas kilala nating bilang Bongo ay hindi na bago sa mundo ng politika. Pero syempre, kung ikukumpara mo sa mga matagal-tagal na mga politiko, siya ay halos bago pa lamang. Bago siya naging senador noong 2019, siya ang matagal na special assistant ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakakulong ngayon dyan sa The Hague, Netherlands. Kaya nga naman, ang sabi ko sa ating mga taga-suporta ay ito ay isang pag-aaklas, no? Hindi po pag-aaklas sa kalsada, kundi pag-aaklas, gawin po natin pagdating ng botohan, no? Sama-sama po natin iboto ang 10 kandidato ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya yung tipong laging nasa likod, tumutulong pero hindi masyadong nagpapapansin hanggang sa napatunayan niya ang kanyang kakayahan bilang senador. Ngayon, bakit siya mahal ng maraming Pilipino? Simple lang, kilala siya sa kanyang malasakit. Yung tunay na malasakit sa tao. Mula sa pagtulong ng mga nasalanta ng bagyo, pagpapagawa ng malasakit centers para sa libreng gamutan, o minsan ang malasakit centers ay nandun na sa mismong ospital, hanggang sa pagbibigay ng tulong sa mga frontliners noong pandemya. Si Bongo ang tipo ng leader na hands-on, hindi siya puro salita, may gawa talaga. At ito ang dahilan kung bakit maraming botante ang naniniwala sa kanya. Ngayon, pag-uusapan natin ang pinakabagong balita. Base sa mga survey ngayong Marso 2025, si Senator Bongo ay nangunguna sa senatorial race. Halimbawa, sa latest Pulse Asia survey na sinagawa noong Pebrero, siyang nasa top spot kasama si Congressman Erwin Tulfo ng ACT-CIS. Pero sa mas bagong survey ng Tangeray mula Marso 11 hanggang 14, nakakuha siya ng 54% voter preference. Nakatay siya sa itaas. At hindi lang yon, sa Okta Research din, consistent siyang nasa top ranks. Ano ang ibig sabihin nito mga kababayan ko? Sa madaling salita, kung ngayon na ang eleksyon, malaki ang tsansa ng ating Kuya Bongo muling maihalal si Bongo bilang senador. Pero bakit siya ba nangunguna? Bukod sa kanyang track record, maraming nagsasabi ng kanyang pagiging approachable at consistent na pagtulong ang dahilan. Hindi siya yung tipong biglang lilitaw lang tuwing eleksyon. Kilala na siya na ng masa dahil sa kanyang serbisyo kahit noong hindi pa siya kandidato. Pero teka, ano nga ba ang ginagawa ni Senator Bongo ngayon na patuloy na humanga ang mga Pilipino? Bilang senador, isa sa mga aktibo sa pagpapapasa ng mga batas ng pro-masa. Halimbawa,
siya ang pangunahing tumulak sa Malasakit Centers Act na ngayon ay may mahigit 150 centers na sa buong bansa. Tumutulong na sa mga mahihirap na makatanggap ng libreng serbisyong medikal. Bukod dito, siya rin ang nasa likod ng pagpapalakas ng sports program sa bansa tulad ng suporta sa mga atleta natin. At kahit ngayong kampanya na, hindi siya tumitigil sa pag-ikot mula sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng kalamidad hanggang sa pakikinig sa mga hinaing ng ordinaryong tao. Kaya naman, hindi nakakagulat na mataas ang tiwala sa kanya ng mga botante. Ngayon, mahalagang tanong, bakit mahalaga na si Bongo ang nangunguna? Ang 2025 midterm elections ay hindi lang basta eleksyon. Ito rin ay isang referendum sa liderato ni Pangulong Bongbong Marcos na ibinoto at ikinampanya pa natin nung nakaraang eleksyon at maging sa impluwensya ng pamilya Duterte kung saan malapit si Bongo. Sa 24 na senador, 12 ang ihahalal ngayong taon at ang mga mananalo ang magiging boses natin sa susunod na 6 na taon. Mga kababayan, si Bongo bilang isang kilalang kakampi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na sinabi nga na natin, siya ay nakakulong dyan sa The Hague, Netherlands, ay kumakatawan sa continuity ng mga pulisiyang sinimulan noong Duterte administration tulad ng laban kontra korupsyon at droga. Yan ang napakahalaga. Pero sa mas may malumanay na paraan, pero dahil suportado rin siya ng administrasyon ni Marcos sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, hindi po 'yon, hindi po siya suportado, no? Ito talaga, hindi po siya suportado ng alyansa, no? Sa PDP po siya, no? Kaya talagang karapat-dapat lang na si Kuya Bongo ay mapunta ulit diyan sa Senado, no? Kaya ang kanyang posisyon bilang frontrunner ay senyales na gusto talaga siya ng mga Pilipino dahil may malasakit siya para sa ating bansa. Pero syempre hindi madali ang laban, mga kababayan ko. Maraming matutunog na pangalan, yung mga sobrang luma, sobrang tagal, mga popular. Kahit nangunguna siya ngayon, marami pang ring hamon si Kuya Bongo or si Senator Bongo. Una, ang kompetisyon. Mga malalakas na kandidato tulad ni Erwin Tulfo, Tito Soto at iba pang bigating pangalan ay kasabay niya sa laban. Pangalawa, kailangan niyang patunayan na kaya niyang magpatuloy ng serbisyo kahit na mas mataas pa ang presyon, mataas ang presyon ng kampanya. At para sa ating namang mga botante, ang hamon ito, piliin natin hindi lang ang sikat o kilala, kung hindi ang may tunay na plano para sa bayan. Si Bongo, mga kababayan ko, ba talaga ang sagot? Siyempre, oo naman. O may iba pang kandidato na mas akma sa pangangailangan natin. Hindi ko alam. Mahalaga ang pag-aralan natin ang bawat isa bago bumoto sa Mayo 12, 2025. Kaya mga kaibigan ko, iyan ang kwento kung bakit si Senator Bongo ang nangunguna sa senatorial race ngayong Marso 2025 sa kanyang malasakit, serbisyo at suporta mula sa masa. Hindi maikakaila na malakas ang hatak niya sa mga Pilipino. Pero ang tanong, mananatili kaya siya sa tuktok hanggang eleksyon? Yan po ang pakakaabangan natin. Abangan natin, mga kababayan ko. Salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating kwento. O ano ang tingin nyo kay Senator Bongo o Kuya Bongo bilang senador? I-share nyo dyan sa comment section. No? Hihintayin ko po yan, babasahin ko po yan, at kung may panahon at bibigyan natin ng panahon, magko-comment po tayo dyan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ingat kayo lagi at matalinong bumoto sa 2025. Bye-bye!